Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong pinaka-latest post ni Dean Chase sa California. Tungkol ito sa update ng coke overdose issue ni late Paulo Tantoco. Sabi niya, "The day of reckoning will soon come. And when it finally comes, the head of the state and his wife will need to answer to everything that they did to the people and the nation, especially to FPRRD. Your time is running out, and I will be there in front row to witness it all go down in flames. May justice be served not only to Paulo, but to the entire Tantoco family for being forced to say a narrative that I am 100% sure they didn't want to. No to Ngagba administration." Tapos post siya, inattach niya ang 2-page document from the Beverly Hills Police. Yan o. Kaya lang masyado lang maliliit. Hindi ko kayang basahin. But knowing Dean Chase, yung kanyang passion to expose the truth, ang dating sa akin is, yung kaso is gumugulong. Hindi nakalimutan. Kasi baka mamaya kinalimutan na, wala na. So, iba kasi Amerika ito eh. Once na may mga ganyang kasos, hindi mo kayang tabun-tabunan na lang yan. So, ibig sabihin, justice will be served later on. Yun ang sinasabi niya. So, hindi pa sila ligtas. Okay. So, i-relate natin itong pangyayari sa Beverly Hills, yung pangyayari ba sa Senado, na may isang, yung aide ni Senator Robin Padilla, si Miss Nadia Montenegro, allegedly gumagamit ng MG, Mary Jane. Ang kaibahan sa Senado at dito sa nangyari sa Beverly Hills, sa Palasyo, inimbestigahan kaagad ito sa Senado. Makita mo, walang cover up. Pumayag kaagad si Senator Robin Padilla sa Senator Escudero, nagsagawa kaagad ng masusing investigasyon para malaman natin kung ano talagang nangyari. So, diyan mo makikita yung lumalalang problema sa paggamit ng ipinagbabawal na substance dito sa ating bansa. Anong nangyari? May bagong na naman. Saan bang lugar yun? Yung bigla na lang na-discover mga pulburon, lumalapit na lang kusa. So, lumalabas na napaka-effective daw ang kampanya laban sa droga sa administrasyong ito dahil sa mga nasasamsam nila na mga ganon, pinagbabawal na gamot. Kaya lang, ganon lang lumulutang lang sa dagat, mamaya nakuha, yun, accomplishment na daw. So ako gusto ko talagang matigil na sana. Gusto kong, kasi salot sa lipunan itong droga na ito eh. Kaya lang, yung approach na ganito, yung pinagmamalaki nila na effective daw ang kampanya, dahil hindi mo na kailangang magkitil ng buhay. Tuwan-tuwa sila noon. Kaya lang, may nababalita naman na mga namatay na dahil sa mga adiktos. So, paano yung biktima? Buhay nga yung buhay yung
adiktos, yung biktima naman kawawa, patay. So, alin bang mas importante? Ang buhay ng adiktos o yung mga kawawang binibiktima? Yan na. So, makikita mo yung kaibahan talaga sa approach. And then, balik tayo sa yung issue sa Beverly Hills na mismo Deputy Social Secretary umamin sa pulis na gumagamit ng coke. So what now? Wala lang. Kibit balikat lang ang palasyo. Parang walang nangyari. Hindi katulad dito sa Senado na mayroong aligasyon na gumamit, inimbestigahan ka agad. Walang cover up. Ganon ang magandang sistema sana. Kaya lang, wala tayong magawa. Kung ayaw nilang imbestigahan ng mga, kahit investigasyon lang sana, wala. Nandyan pa rin. I believe so, nandyan pa rin. So, ano na lang ang kahihinatnan sa ating... Anyway, magbasa tayo sa mga comments. Nasaan na? Okay, ito. Comment. Si Dean Chase may pahabol na minsay. This is to remind you, yung nasa Malacanang, that we still have the upper hand. You will lose this battle. It's inevitable. It's only a matter of time. But for now, enjoy kayo muna ng kabalustugan nyo sa gobyerno. It's so fun to watch. It's like a circus. Si Philip Igbino, ayay, kanindot sa mga musunod nga panghitabo. Pinay sa Belgium, time will come but please not too long. Yeah. Annabel Katuran, enough is near, let's be patient. Key of waiting is worth, and winner is not a loser. God always in control. Thank you, Dean Chase, for keeping us updated. God bless you more. So, pasalamat tayo kay Dean Chase. Sinasakripisyo niya ang kanyang buhay. May mga humahabol daw sa kanya, nagtatago-tago siya para lang ma-expose ang mga bagay-bagay na ito na hindi sana natin malaman kung hindi sa katulad niya ng mga independent vloggers na nagpapahayag kung ano ang nakikita nilang pangyayari doon. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Ngayon, nagpapatanim tayo, livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Sa ere ilang manang ilma, so mag-abuno sila sa ilang kape na nahatag sa ilaha. So duha ka bangag tagtunga sa kutsara. So kining ilang abono complete og urea. So bangilid man naa sa ibabaw ang bangag. So mo na ni ang itsura sa sa pakabulan nga ilang kapitambok og maayo ang tubo. O karon gawas sa kaping ilang tinanom mo pagyud ni ang ilang tanom nga lakatan. So hapit na gyud mamunga. O karon human sa pag-abono nag-spray na pod sa kape. Basta. Maluwi na isin yun. Ako ko na, manggudian lang. Salamat sa Ginoo unang-una. Salamat po sa nagtanaw sa YouTube nga padayong yapon ng pagtabang sa paghatag sa chemicals o sa complete
para makahawas sa mo pong tinanom nga makatabang yapon sa makahawas mi kalisod mo sa pagsuporta sa naghatag sa kape. Ora na daghang salamat. Salamat kayo. So kining ilang tanom ilang manang ilma 350 ni ka kape. So daghan gyud ang ilang tanom. So magdugang pa ni sila sa pagpananom. So kining among tanom nga kape 12,105. So daghan gyud ang among tanom nga kape. 25 ka pamilya na sad ang nakatanom sa kape.